Wala nang pinipiling lugar ang mga aswang. Hindi na sila marunong matakot. Lalo na ngayong papalapit na ang kabilugan ng buwan. Ang gabi kung saan sila'y malalakas at mas nagiging uhaw sa laman at dugo ng tao. Kailangan ng puksain natin ang mga aswang niyan. Hindi na makatarungan ang ginagawa nila. Pinipinsala nila ang tahimik na pamumuhay ng mga tao. Hindi tayo mga pagkain lamang. Tayo ay nilalang ng Diyos at hindi natin hahayaan na tuluyan tayo masakop ng mga alagad ng dilim na katulad ng mga aswang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, papatayin kita! Hindi ko hahayaang mabuhay ang isang aswang na katulad mo. Ang mga katulad mong nilalang ay hindi dapat pinahihintulutang mabuhay sa mundong ito. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Ako po si Emmanuel. Narinig ko mula sa mga kasambahay ko ang tungkol sa inyong channel. Kaya naman, agad ko itong hinanap sa YouTube at napakinggan ko ang ilan sa mga istorya ninyo tungkol sa mga aswang. Dahil dito, naisipan kong ipadala sa inyong email ang aking karanasan noong 2015 tungkol sa mga aswang. Kakauwi ko lang noon galing Maynila dahil kagagraduate ko lamang sa kolehiyo. Nakatira po kami sa isang maliit at payak na baryo kung saan naninirahan ang aking lolo Tirso. Upang lubos ninyong maunawaan, hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang lahat. Emmanuel! Melo? Hoy, dahan-dahan lang bakla. Baka madapa ka. Ay, sorry B. Excited lang talaga ako. Ang tagal mo kayo nawala dito sa baryo, kabunga. Well, nandito na ako. O, tara na. Sumama ka na sa akin sa bahay. May mga pasalubong ako sa'yo. Ay, talaga? Ay, naku girl. Ay, ano ba yung mga yan? Mga lipstick ba yan? Makeup? Basta, malalaman mo rin. Ayun, may tricycle. Tara na, sumakay na tayo. Ay, Manong, dun po kami sa Crossing Magda. Patulong naman sa dala ko, Melo. Ay, okay. Kaya ko maging kargador today, girl. Baliw. Check na excited na si Lolo sa pagdating ko. Ay, sigurado yun, girl. Nung isang araw pa nun pinamamalita na uuwi ka na galing Maynila. Marami na nga akong pinamili para kay Lolo. Lalo na yung mga paborito niyong pagkain. Ay, naku. Ako rin, Emmanuel. Hindi rin ako makapaghintay na matikman yung mga pagkaing dala mo, girl. Ay, naku, ikaw talaga. Minsan hindi ko alam kung ano ka ba talaga. Kung ako ba talaga yung namimiss mo o yung pasalubong na dala ko. Ay, pareho, B. Pero mas miss ko yung pagkain. Gaga ka talaga. O sige na, Manong, tayo na po. Halos kalahating oras din ang itinagal ng biyahe ng tricycle na sinasakyan ng magkaibigang Melo at Emmanuel. Habang nasa daan, marami ang naikwento ni Emmanuel sa kaibigan ng mga karanasan niya sa Maynila kung saan siya'y nanirahan ng ilang taon upang mag-aral. Paghinto ng tricycle sa tapat ng bahay, agad na tinulungan ng driver ang dalawa sa pagbaba at pagbuhat ng kanilang mga dala. Matapos iyon, agad namang binayaran ni Emmanuel ang pamasahe. Pagkarating sa bahay nila Emmanuel, sinalubong sila ng kanyang lolo Tirso na hindi maitago ang labis na tuwa sa muli nilang pagkikita ng kanyang pinakamamahal na apo. Apo! Emmanuel! Ay naku, natutuwa ako at ligtas kang nakauwi rito sa ating baryo. Masaya rin po akong nakauwi na ako dito sa baryo natin, Lolo. Oh, wag na tayo dito sa labas magkwentuhan. Tayo na't pumasok dun sa loob ng bahay. Para naman ikay makapagpahinga na, apo.
Tayo na po, Lolo Tirso. Ay, tulungan ko na po kayo magbuhat. Ay, maraming salamat, Melo. Lolo, mukhang nagluto ka ng paborito kong maruya ah. Ay, oo, Apo. Alam ko kasi na paborito mong merienda ang maruya at ipapartner mo sa kaping barako. Natumbok mo, Lolo. Excited na rin ako makakain ng merienda. Likas na mabait, masiyahin at malapit sa kanyang lolo si Emmanuel. Kahit na nakabase na sa New Zealand ang kanyang ama at kapatid, pinili pa rin niyang huwag sumunod sa kanila. Mas gusto niyang samahan ang kanyang lolo Tirso, lalo na't ayaw rin itong iwanan ang lupain na matagal na niyang pinagpapaguran. Ayon kay Lolo Tirso, dugot pawis ang kanyang puhunan para lamang mabili ang lupang iyon. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, agad na bumungad kay Emmanuel ang amoy ng bagong lutong maruya. Sariwang pitas na Indian mango, asin na may sili bilang sausawan, at ang nilalagang kaping barako ng kanyang lolo na kasalukuyang kumukulo sa takuring nakasalang sa kalan na diuling. Ay, tamang-tama. Kumukulo na itong kaping barako, Emmanuel. Ay, maipagtitimpla ko na kayo ng kape ni Melo. Lolo, bakit hindi niyo po ginagamit ang gas stove? O kaya naman yung induction cooker? Bakit yung kalang diuling pa rin ang ginagamit mo? Oo nga naman po, Lolo. Tingnan niyo po, puro agyo na rito. Doon sa maliliit niyong dirty kitchen. Ay, naku kayo talagang mga kabataan. Mas magandang gamitin itong kalang diuling. Tipid na sa kuryente at gasol. Nagbibigay pa ng kakaibang lasa sa pagkain. Abot mo nga sa akin ang 3 mug na yan, Melo. Okay po, Lolo. Naiintindihan ko naman po kayo, Lolo. Pero mas convenient po kung gagamitin ang gas stove at saka yung induction cooker. Ginagamit ko naman ang mga iyan, Apo. Kapag merong bagyo. Oh, hetong kape mo, Melo. Bahala ka na maglagay ng asukal, ha? Opo, Lolo. No problem. Kaya rin ang beauty ko ite eh. Heto rin ang sayo, Apo. Salamat po, Lolo. Siya nga po pala. Nabili ko na yung pinapabili mo sa akin na hiking shoes. Nagpadala kasi si Papa bago ako umuwi rito. Ay, ganun ba? Sabihin mo kay Kulas, salamat ka mo. Opo. Tsaka kinukumusta rin po pala kayo ni Kuya Noe. Si Noe? My loves? Emmanuel, kumusta siya? Mas lalo bang gumuwapo ang kuya mo? Hindi niya ba ako hinahanap? Hindi eh. May girlfriend na kasi siya. Isang New Zealander. Ano? Matapos ko siyang mahalin, hintayin, kalugdan, kaldagan ng mga pictures niya. Tapos, ito lang ang gagawin niya sa aking puso. Niyurakan at winarak niya. Ay, Melo, tama na nga yan, bata ka. Baka mamaya biglang umulan. Kung naging babae ka sana, baka sakaling boto ako sa'yo. Kaya lang, pareho kayong may lawit ni Noe. Lolo Tirso naman. Ang sakit naman ng term na may lawit. Pwede ko namang ipatanggal to ha. Para magkaroon ako ng bibingka na katulad ng kay Emmanuel. Wala ka pa ring matres. Ang sama niyo sa akin ha. Sorry na. Pasensya ka na, Milo. Nagsasabi lang naman ang katotohanan. Nanulis ang nguso ni Melo habang namamaluktot na kumakain ng maruya. Hindi naman napigilan ng maglolo na lalo pa siyang asarin. Lalo na't alam nilang may gusto na talaga si Melo sa nakatatandang kapatid ni Emmanuel na si Noe. Matapos ang kanilang kwentuhan at asaran, ibinigay ni Emmanuel ang kanyang pasalubong kay Melo at sa kanyang lolo. Pagkatapos nito, nagpasya silang mambitag ng native na manok na alaga ni Lolo Tirso para gawing hapunan. Sa mga oras na iyon, umuwi muna saglit si Melo upang magpaalam sa kanyang mga magulang na doon siya matutulog sa bahay nila Emmanuel. Mag-aalas 6:30 na nang siya'y muling bumalik. Ngunit laking pagtataka ng maglolo
nang makita si Melo na tila ba balisa. Oh, Melo, anong nangyayari? Bakit tila balisa ka? Sandali lang. Ay, upo muna ako. Ano bang nangyari sa'yo, Melo? Hinabol ka ba ng tandang? Ihingal na hingal ka. Kasi po, Emmanuel, Lolo Tirso, nang pabalik na ako rito, nadaanan ko yung bahay nila Aling Tina. Oh, Ano namang nangyari kay Tina? Yung 2 baka niya ho, natagpo ang patay sa pastulan. Wala na daw lamang loob. ha? Grabe naman. Ganon katindi ang pagkain ng mababangis na hayop? Lamang loob lang ang kinain? Hindi mababangis na hayop ang dumali doon, Emmanuel. Ano, Lolo? Aswang. Lolo Tirso naman, huwag mo naman po kaming tinatakot ng ganyan. Hindi ko kayo tinatakot. Matagal nang usap-usapan niya dito sa lugar natin. Binata pa ako nang huling sumalakay ang mga aswang na yan dito sa baryo Kagbunga. So, ibig sabihin po, totoo talagang mga aswang? Hindi nyo lang panakot sa amin noon? Oo nga po, Lolo. Ibig sabihin, totoo po talaga ang mga aswang? Oo, totoo sila. Pero napalayas na ang mga aswang na yan dito noon sa tulong ng isang magaling na albularyo. Ang aking ama, si Dominador. Marahil bumalik sila dahil wala na si Itay. Ha? Paano ngayon yan, Lolo Tirso? Sino na magliligtas sa baryo Kagbunga? Lalo na't matanda na rin ho kayo. Lolo, baka naman po hindi naman aswang ang may gawa ng pananalakay sa mga baka. Baka naman napagtripan lang. Hindi, Apo. Halos magkakakilala ang mga tao rito sa baryo natin. At ni isang beses, wala pang nangyaring ganyang aksidente. Ngayon pa lang, ngayong papalapit na ang kabilugan na buwan. Kaya sigurado ko, aswang ang may kagagawan. Oh my G! Hindi pa ready ang beauty ko na makakita ng mga aswang. Hindi may kakaila ang kaba sa mukha ng magkaibigang Emmanuel at Melo. Mula pa noong mga bata sila, panakot na sa kanila ng mga matatanda ang kwento tungkol sa aswang na sinasabing nagpapakita sa baryo Kagbunga. Ang akala nila noon ay katang-isip lamang ang lahat ng mga kwentong bayan na layuning disiplinahin sila. Ngunit ngayon, tila nagbabago na ang kanilang paniniwala. Unti-unti na silang naniniwala. Baka nga totoo ang panakot sa kanila noong sila'y mga bata pa. Kinabukasan, sinamahan ni Melo si Emmanuel sa batis upang maligo. May dala silang pagkain dahil balak nilang magbabad doon upang maibsan ang init ng panahon. Habang masaya silang naliligo, bigla nilang narinig ang usap-usapan mula sa ilang kabaryo tungkol sa nangyari sa mga baka ni Aling Tina. Nako, Mare. Nakakaawa naman si Tinahan eh. Ay, balak niya pa namang ibenta yung bakang yon. Pag-tuition ni Miguel sa susunod na pasukan. Ay, nakakakilabot ng itsura ng 2 hayop na yun. Abay, oo nga. Inaalok nga kami, baka gusto daw namin ng karne. Abay, ang sabi ko, sunugin na lamang. Baka mamaya, aswang nga ang dumali doon. Abay, mahirap na. Yun nga rin yung narinig ko. Baka nga raw po aswang. Naku, nakakatakot na rito sa baryo natin kung totoo man yun. Sa tingin mo, Melo, totoo kaya yung sinasabi nila? Hay, yan ang hindi ko alam, Emmanuel. Kung totoo man ang mga sinasabi nila, ay sus Mariosep, baka'y matayin ako, B. Grabe naman. Nasa 2015 na tayo. May aswang pa rin pala? Ay, nako.
Mga cheater nga marami. Mga aswang pa kaya? Paano naman nasali mga cheater sa usapan? Bakit hindi? Niloko ako ng kuya mo. Ipinagpalit ang Filipina beauty ko sa New Zealander. Huwag ka nang magtampo kay kuya. Maging happy ka na lang para sa kanya. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Halika na, umuwi na lang tayo. Nilalamig na ako eh. Uy, B, gusto mo ba pumunta tayo ngayon sa sitio Bakuntod? Ano namang gagawin natin doon? May sikat na kainan doon. Nakita ko lang sa Facebook. Pinost ni Marife. Kaya naman pala eh. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hanggang ngayon ba? Mainit pa rin ang dugo ninyong dalawa sa isa't isa? Well, hindi na magbabago yung girl. Itsura ng babaeng yun. Akala niya, hindi ko afford na kumain sa karinderya ni Aling Paz. Melo, ang dugo mo. Relax lang. Sige na, girl. Samahan mo na ako sa sitio Bakuntod. Ililibre kita sa kainan ni Aling Paz. Sige na nga. Tuwang-tuwa naman si Melo dahil sa pagpayag ng kaibigan. Pagdating nila sa bahay nila Emmanuel, agad silang gumayak at sumakay sila sa Arabian horse ni Emmanuel na regalo pa sa kanya ng ama nang umuwi ito ng Pilipinas. Tahimik nilang tinahak ang malubak at mabatong daan patungong sitio Bakuntod. Halos kalahating oras din ang kanilang nilakbay bago makarating sa payak at lumang karinderya ni Aling Paz. Marami ang kumakain doon, kahit 4:00 pa lamang ng hapon. Ang iba ay karaniwang magsasaka mula sa nasabing sitio, habang ang iba naman ay halatang mga dayo. Marami ang napalingon sa kanilang pagdating, lalo na sa mamahaling kabayong dala nila. Ho! Ho! Jethro! Easy lang! Grabe! Ang lakas talagang makamayan nitong Arabian horse mo, B! Bumaba ka na nga. Susunod ako. Aayusin ko lang si Jethro. Ay sige, sumunod ka agad ha? Oo, sabi. Halika na. Jethro! Aling Paz, magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo. Order po sana ako ng specialty ninyo. Yun pong adobong itim at dinuguan. Walang problema. Ilang order ba? Bale, 2 order ng adobong itim, 2 order din ng dinuguan, 2 pang asado siopaw at 2 kanin po. O sige, sandali lamang. Jamal, 2 order ng adobong itim, 2 order ng dinuguan at 2 order din ng siopaw at kanin. Pakibilisan sa paghahanda. Thank you po, Aling Paz. Walang anuman. Salamat din at gustong-gusto mo mga luto dito sa aming karinderya. Ay, ito po ang unang beses na makakain ako rito. Nakita ko lang po kayo sa Facebook. Pinost po nung isang kabaryo namin. Ganun ba? Kung ganun, sana'y magustuhan ninyo ang pagkain dito. Ay, sigurado po yan. Mukhang masarap po talaga ang mga pagkain nyo rito. Pagkatapos umorder ng pagkain ni Melo, agad siyang naghanap ng mauupuan. Ilang sandali pa'y dumating si Emmanuel. Kaagad na hinahanap ni Emmanuel ang kaibigan. Agad niya naman itong namataan sa isang sulok habang kumakaway. Sakto namang pag-upo ni Emmanuel ay dumating na rin ang mga in-order ni Melo para sa kanilang dalawa. Napakunot noo si Emmanuel nang makita niyang naparami ang mga pagkain na in-order ng kanyang kaibigan. Ngunit nang isa-isang buksan ng server ang mga takip ng pagkain, agad namang umalingasaw ang masarap na aroma ng mga ito. Hindi napigilan ni Emmanuel na magkomento sa kanyang kaibigan. Mukhang masarap ang mga pagkain na in-order mo, Melo. Oo naman, girl. Masarap talaga yan. Lalo na itong dinuguan at adobong itim. Ay, panalo raw ito, sabi ng mga nakasubok ng kumain dito. Talaga? Matikman nga? Oo nga, ang sarap. Talaga, girl?
Worth it naman pala ang pagpunta natin dito. Minsan, may maganda ring ambag ang kayabangan ni Marife. Kaya pala maraming dumadayo rito. Masarap pala talaga eh. Parang restaurant quality ang lasa ng mga pagkain. Sabi ko naman sa iyo kahit bago pa lang itong karinderya ni Aling Paz, matunog na talaga ang pangalan nito. Kahit nga si Mayor at ang kapitan natin dito, nagpapakater pa sa kanila. Amazing! Baka ako rin, sa birthday ko, dito na rin ako bibili ng foods para hindi tayo magluto. Ay, gusto ko yan, B. Sigurado, mapapasarap ang kain natin. Oo nga eh. At alam ko magugustuhan din ni Lolo Tirso ang mga pagkain dito. Sureness! Dahil mahilig si Lolo Tirso sa mga lutong bahay na ulam. Sarap na sarap sa pagkain ang magkaibigan at halos walang natirang pagkain sa kanilang mga in-order. Pagkatapos nilang kumain, agad silang nagbayad kay Aling Paz. Hindi alam ni Emmanuel, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata ng matandang may-ari ng karinderya, lalo na nang tumama ang tingin nito sa kanya. Matapos magbayad, agad na umalis sina Emmanuel at Melo sakay ng kanilang kabayong si Jethro. Pagka-uwi nila sa bahay, nagpaalam na si Melo na umuwi na rin dahil baka mapagalitan na siya ng kanyang mga magulang. Pagkaalis ni Melo, hinanap ni Emmanuel ang kanyang Lolo Tirso. Naabutan niya ito sa likod bahay habang abalang nagpapakain ng mga alagang baboy. Lolo, nandito po pala kayo. Mano po. Oh, Apo, dumating ka na pala. Kawaan ka ng Diyos. Nasaan na si Melo? Umuwi na po. Baka raw po kasi pagalitan na siya. Pwede. Dito na siya natulog kagabi. Tapos maghapon pa siyang nanatili rito sa atin. Hindi nga malayong mapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Pasaway ho kasi. Ayaw paawat na umuwi na muna. Namiss ka lang noon. Halos 3 taon ka na rin kasing hindi umuwi rito sa baryo natin. Oo nga po eh. Aba, ang lalaki na po ng mga alaga niyong baboy, Lolo. Oo nga, Apo. Ipangbenta ko ang mga ito ngayong darating na buwan. Tsak na malaki ang benta ninyo niyan. Sana nga, Apo. Hindi naman bumaba ang presyo ng bilihan ng baboy. Siya nga pala, Apo. Sana man kayo umabot ng pamamasyal ni Melo. Sa sityo Bakuntod po, Lolo. Ha? Sa sityo Bakuntod ba kamo? Opo, alam niyo po ba? May kainan dun eh. Ang sarap ng mga pagkain nila. Sana man. At kaninong kainan? Kay Aling Paz ho. Ang sabi sa akin ni Melo, bagong bukas lang daw po na karinderya yun. Pero dinudumog na po ng mga tao. Teka, parang pamilyar sa akin ang pangalang yan. Kilala niyo po si Aling Paz? Hindi ako sigurado. Pero pamilyar sa akin ang kanyang pangalan. Ipinagkibit balikat na lamang ni Tirso ang kanyang iniisip. Marahil nga ay hindi naman niya kilala ang naturang may-ari ng karinderyang kinainan ng kanyang apo at ni Melo. Kinabukasan, habang nagpapakulo siya ng barakong kape, narinig ni Mang Tirso ang pagtawag ng isang kapitbahay sa kanyang pangalan. Agad naman siyang lumabas ng bahay upang alamin kung anong nangyayari. Tao po! Mang Tirso! Oh, Cindy. Ano yun, Iha? Magtatanong lang po sana ako. Nakita niyo po ba yung aso kong si Yana? Wala naman akong napansin na may asong nagawi rito sa amin. Nawawala po kasi siya eh. Kanina po pagising ko, wala na po siya sa loob ng dog kennel niya. Ay, nako. Baka may nagpalabas sa kanya sa kulungan. Ay, Cindy, huwag ka mag-alala. Pag nagawi siya rito, agad kitang sasabihan ha. Maraming salamat po. Sige po.
Una na po ako. Oh, siya, sige ha. Mag-ingat ka. Opo. Yana! Yana, nasan ka na ba? Yana! Lo, sino yun? Ay, si Cindy anak. Hinahanap yung aso niyang Shih Tzu na si Yana. Nawawala raw. Ganun ba? Naku, kawawa naman. Kailan pa daw? Ngayong umaga niya lang yata napansin na nawawala. Pagkagising niya raw, wala na raw sa kulungan nito. Sana mahanap niya kaagad, Lo. Kung hindi, kawawa naman. Tsak na hindi mabubuhay yun sa wild. Sana nga, Apo. Sunod-sunod na ang nangyayaring kakaiba rito sa baryo natin. Noong isang araw, ang mga baka ni Tina. Ngayon, aso naman. Lo, baka naman nagkataon lang. Sana nga, Apo. Sana lang talaga. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ay nagsimulang mag-almusal ang maglolo. Hindi pa man natatapos si Emmanuel sa paghuhugas ng pinggan. Nakarinig naman sila ng balita. May nawawala raw na batang palaboy sa kanilang baryo, pati na rin sa karatig na sityo, ang sityo Bakuntod. Dahil dito, muli na namang narinig ni Emmanuel ang kanyang lolo na binabanggit ang matagal na nitong hinala. Hindi na ito normal. Kapag nagpatuloy pa ito, marahil tama nga ang hinala ko. Muli ngang umaatake ang mga aswang. Pero Lo, bakit ngayon lang ulit sila umaatake? Di ba nga sabi mo, matagal na silang hindi namiminsala? Oo, Apo. Pero marahil, naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. At ito na nga iyon. Dahil unti-unti nang kinalilimutan ng mga tao yung makalumang paniniwala. Mas madali na para sa kanila ang itago ang kanilang pananalakay. Kung gano'n, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan nating maghanda, Apo. Maghahanda tayo ng mga pangontra laban sa aswang. Katulad po ng ano? Isang magaling na albularyo ang lolo mo sa tuhod. At may mga bagay rin siyang itinuro sa akin noon na pwede nating gamitin sa ngayon. Kung ganun po, mag-aaral tayo kung paano manggamot ang isang albularyo? Oo, Apo. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Okay lang po. Wala naman pong mawawala kung sakali. Kung ganon, halika. Tuturuan kita ng mga bagay na nalalaman ko sa panggagamot na siyang itinuro sa akin ng aking ama noon. Tulad ng sinabi ni Emmanuel, tinuruan nga siya ng kanyang lolo sa mga kaalaman nito tungkol sa panggagamot at pangontra. Ngunit sa buong durasyon ng kanilang pag-aaral, hindi doon nakatutok ang isip ni Emmanuel, kundi sa mga pagkain na kanyang natikman sa karinderya ni Aling Paz. Para bang may humihila sa kanya upang muling bumalik at kumain doon. Para siyang buntis na matinding naglalaway sa pagkain kanyang pinaglilihian. Kaya naman, matapos ang kanilang pag-aaral ni Lolo Tirso, agad niyang pinuntahan ng kaibigang si Melo, sakay ng kanyang kabayong si Jethro. Nagtaka pa si Melo nang makita siyang dumarating. Ho! Ho! B, anong ginagawa mo rito? Melo, pwede bang samahan mo ako sa sitio Bakuntod? Ay, namimiss mo ba ang mga luto sa karinderya ni Aling Paz? Paano man nalaman? Kasi ako rin. Kanina pa nga ako naglalaway eh. Gustong gusto ko nang pumunta ron. Kaya lang, wala na akong kaching. Meron ako. Samahan mo akong pumunta roon. Kakain tayo ng madami. Gustong gusto ko na talagang matikman ang luto nila eh. Lalo na yung adobong itim at dinuguan. Charuterang to. Huy, B. May natrumaan pa tayo eh. Ay, bago pa maubos ang mga ganap. Magpaalam ka na muna kina tita. Baka mamaya hindi ka payagan na gumala. Ay, true. Ay, sandali. Dito ka lang ha? Magpapaalam lang ako. Kaagad namang tumalima si Melo upang magpaalam sa kanyang mga magulang. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya lumabas. Bit-bit ang malawak ng ngiti
at balitang pinayagan siya ng kanyang mga magulang na gumala kasama si Emmanuel. Agad na umalis ang dalawa sakay ng kabayong si Jethro. Habang nasa daan, napansin nilang may ilang taong naglalakad sa gilid ng gubat. Tila may hinahanap na bagay na hindi malinaw kina Melo at Emmanuel. Pagdating nila sa karinderya ni Aling Paz, mas dumami ang mga taong nakapila roon kumpara sa dati. Kaagad namang humanap ng mauupuan si Melo, habang si Emmanuel ang umu-order ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagdating ng kanilang order, agad nila itong nilantakan. Talaga. Grabe ang sarap. Napakalinamnam ng lasa ng dinuguan at ang adobo. At saka, itong igado, ang sarap din. Ano kayang sikreto ng pagkain dito? Well, B, ewan ko Ewan ko na lang talaga. Basta ang alam ko, ito na ang pinaka-churvalo na food na natikman ng lola mo. As in, walay ng char-char. Totoo na to. Mag-take out kaya ako. Daling ko sa bahay para naman matikman ni Lolo. Ay, bongga yan, B. Pwede ako rin. Dadalhan ko na sila nanay. Oo naman, walang problema. Tapusin na natin tong kinakain natin. Tapos mag-take out pa tayo. Okay, galit-galit muna tayo ha. Ayoko munang magpa-istorbo dito sa kinakain ko. Ay, bongga talaga, ang sarap! Ako rin, nanamnamin ko ito. Napakasarap talaga ng pagkain. Nilantakan ng magkaibigan ang mga pagkain sa harapan nila. Tila wala nang pakialam si Emmanuel sa strict diet niya. Para sa kanya, ang mga pagkain ni Aling Paz ang pinakamasarap na natikman niya. Pwede niyang ipanlaban sa mga high-end na restaurant sa Maynila. Pagkatapos nilang kumain, nag-take out si Emmanuel ng mga pagkain at ibinigay ang iba kay Melo na labis namang ikinatuwa. Matapos yun, umuwi na ang dalawa. Inihatid muna ni Emmanuel si Melo sa kanila at pagkatapos ay dumiretso siyang umuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niyang nagsisiga ng bunot ng nyog ang kanyang lolo upang panlaban sa mga lamok. Apo, 6:30 na ng gabi. Saan ka ba nang galing? Pasensya na po, Lo. Pumunta kasi kami ni Melo dun sa kainan ni Aling Paz. Sa Sitio Bacontod? Ay, ganun ba? Hay, Emmanuel, ayoko namang maging mahigpit sa'yo, ano? Pero ako'y nag-aalala lamang sa mga nangyayari dito sa baryo Kagbunga. Lo, wag na po kayo mag-alala. Kayang-kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Siya nga pala, Lo. Nag-take out nga pala ako ng pagkain para sa inyo. Galing po dun sa karinderya. Talaga? Ay, ano bang mga putahe yan, Apo? Adobong itim po at saka dinuguan. At saka igado po. Ay, Apo naman, nakalimutan mo yatang may gout at mataas ang uric acid ko. Hindi ako pwede sa mga ganyang pagkain. Naku, oo nga pala. Bakit ko ba naman nakalimutan? Hindi ka nga pala pwede ng mga ganitong pagkain, Lo. Hayaan mo na, Apo. Sa'yo na lang ang mga iyan. Magluluto na lang ako ng laing at pinakbet. Sorry po talaga. Wala rin kasi ako nakitang tindang gulay dun tsaka ng isda. Puro lang siya karne. Huwag mo na akong alalahanin, Apo. Sige na. Sa'yo na ang mga iyan. Sige po, Lo. Iinitin ko na lang. Sige, Apo. At ako'y mangunguha rin ng mga lahok sa lulutuin ko. Sige po, Lolo. Nagtungo si Emmanuel sa kusina upang isalin sa mga lalagyan ang mga lutong ulam na binili niya sa karinderya nila Aling Paz. Maya-maya, binuksan niya ang gas stove upang simulan ng pag-iinit ng mga ulam. Ngunit saglit siyang napatigil nang makaamoy ng masangsang na amoy na tila nagmumula sa mga nabubulok na laman. Inamoy-amoy pa niya ang paligid upang matukoy kung saan nanggagaling ang amoy. Ngunit dinala siya nito sa kanyang iniinit na mga ulam na labis niyang ipinagtaka. Dito talaga
Eto talaga yung naamoy kong mabaho. Pero bakit mabaho ang mga ito? Panis na ba ang mga ulam na to? Ang bilis naman yata. Sandali nga. Ang mabuti pa itapon ko na lang. Ano ba naman yan? Sayang naman. Ang sasarap pa naman ng mga to. Emmanuel, Apo, ano ba yung naaamoy kong mabaho? Lo, kasi po... Anong nangyari? Bakit hawak mo yung kawali? Itatapon ko na lang po yung mga ulam na take-out ko. Bakit naman? Yan ba yung naaamoy kong napakabaho? Oo, sobrang baho na nga ho eh. Nagtataka nga ako, ang bilis naman niyang mapanis. Baka luma na yung mga karning ginamit, Apo. Ho? Pero... Baka mga botya na karne ang ginamit nila. Kaya ganyan. Hindi naman po yata, Lolo. Di sana po sumakit na ang tiyan namin ni Melo. Ewan ko lang, Apo. Di bale, yun na lang mga niluluto kong ulam na kakainin natin sa hapunan. Sige po. Ay, nakapanghihinayang lang talaga. Hayaan mo na, Apo. Mabuting at nalaman mo kaagad na sira na pala. Para iwas disgrasya. Tama po kayo. Tara na po. Tulungan ko na lang po kayong iluto yung pinakbet tsaka yung laing. At tulad ng sinabi ng kanyang lolo Tirso, ang mga lutong ulam na nga nito ang kanilang kinain para sa hapunan. Ngunit para kay Emmanuel, tila may kulang sa lasa ng mga pagkaing inihanda ng kanyang lolo na dati naman ay paborito niya. May angking galing talaga ang lolo niya sa pagluluto, pero sa mga sandaling iyon, tila pinipilit na lamang niyang kumain ng mga inihanda nitong pagkain upang hindi sumama ang loob ng kanyang lolo. Kasalukuyan siyang naguhugas ng mga pinggan nang makarinig si Emmanuel ng mga nagsisigawan sa labas. Ay, tulong! Aswang! May aswang! Sinugo ng mga alaga namin ngayon! May mga aswang! Tulong! Lo, anong nangyayari? Bakit po nagkakagulo ang mga kapitbahay natin? Hindi ko rin alam, Apo. Halika na't lumabas tayo para malaman natin. Lolo Tirso! Emmanuel! Melo, anong ginagawa mo dito? Oo nga, Melo. Gabi na. Lola Tirso! Tumakas na po ako sa bahay. Ako lang po kasi mag-isa ron. Nakipiesta pala si Nainay at Titay sa kabilang sityo. Tapos po, may narinig akong kalabugan sa bahay namin. Tiningnan ko kung anong nasa labas. Anong nasa labas, Melo? Nakakatakot! Melo, hindi ka namin matutulungan at maiintindihan kung iyak ka ng iyak lang. Sabihin mo nga sa aming bata ka, ano namang nakita mo sa labas ng inyong bahay? Isang malaking aso! Nilalapan niya mga alaga naming kambing! Tapos, sinubukan ko siyang paalisin, pero humarap siya sa akin. Mga mata niya, kulay pula. Naglalaway din siya na parang asong ulol. Kaya natakot ako. Napakasugurin niya ako. At binato ko siya ng asin. Yun kasi ang unang dinampot ko sa kusina namin. Ano nangyari pagkatapos mo siyang batuhin ng asin? Nangisay ho siya. Parang labis na nasasaktan. Tapos, tumakbo palayo. Aswang! Lo? Aswang yun, Apo. Hindi yun basta aso lamang. Aswang yun. Yung mga alaga naming hayop, Lolo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Siguradong pagagalitan ako ng mga magulang ko. Huwag mong alalahanin yun, Melo. Ang mahalaga, nakaligtas ka sa aswang na yon. Halika, pumasok na tayo sa loob. Ito na natin ituloy ang usapan. Mabuti pa nga ho. Halika na, Melo. Emmanuel, natatakot ang beauty ko. Hindi ka namin pababayaan. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Pumasok sa loob ng bahay ang tatlo habang patuloy pa rin sa pag-iyak si Melo.
dahil sa nangyari sa kanilang mga alagang hayop at sa takot na dulot ng di umano'y aswang na nakita niya. Kinabukasan lamang sila niliwanagan sa buong pangyayari. May sumalakay nga talagang mga kakaibang nilalang noong gabing yun. Pinagpapatay ang mga alagang hayop ng kanilang mga kapitbahay, maliban na lamang sa mga alaga ni Mang Tirso na siya namang ipinagtaka ng mga taga-baryo. Mang Tirso, bakit naman yung mga hayop mo ligtas tapos yung sa amin mga patay? May mga pangontra sa paligid ng aking bahay. Kaya hindi basta-basta ito nalalapitan ng masasamang elemento na katulad ng mga aswang. Di kung ganun, alam mong may aswang dito sa atin, Mang Tirso. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa amin? Oo, tama. Ay, God naman, Tirso. Ilang beses ko na kayong sinabihan noon, pero ayaw ninyong maniwala sa akin. Mas pinili ninyong tawagin akong praning at sabihin hindi totoo ang tungkol sa mga aswang. Tapos ngayon, tila ako itong sinisisi nyo. God naman. Sinabihan nga pala tayo ni Tirso noon. Tama, naalala ko. Kasi, Ali, sinabihan naman pala tayo. Kaya nga. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan gumawa tayo ng mga pangontra laban sa mga aswang na malakas ang loob na siya namang sumasalakay sa atin. Kailangan din nating malaman kung sino ang mga aswang kapag nag-aanyo silang tao upang matugis natin sila at mapatay. Tama. Yun ang gagawin natin, mga kasama. Magtulong-tulong tayong puksain ang mapaminsalang mga aswang na yan. Puksain ang mga aswang. Puksain yung mga aswang na yan. Puksain Dapat natin. silang puksain. Agad na sumang-ayon ng mga tao sa sinabi ni Mang Tirso at kaagad silang gumawa ng mga pangontra laban sa aswang noong araw ding yun. Samantala, tahimik lamang na nakikinig at nagmamasid ang magkaibigang Melo at Emmanuel. Maya-maya pa, nakaramdam na naman sila ng gutom at hinanap ang lasa ng pagkain ni Aling Paz. Habang abala ang lahat, sakay ng kabayong si Jethro ay tinahak ng dalawa ang daan patungo sa sitio Bakuntod. Doon ay nadatnan nila ang maraming taong nakapila. Kabilang na ang ilang kababaryo nila. At tulad ng dati, muli nilang in-order ang kanilang mga paboritong putahe. Sarap talaga. Hindi talaga ako magsasawang kainin itong mga pagkain na to. Tila ba ito na lang ang hinahanap-hanap ng sistema ko? Ako rin, B. Ewan ko nga. Para akong ginagayuman ng lasa ng mga pagkain dito. Sobrang sarap, girl. Hindi ko kayang hindi matikman ng paulit-ulit. Ako rin. Kumusta kayo rito? Aling Paz, ayos lang naman po kami. Sobrang sarap po nito mga pagkain niyo talaga. Mabuti naman at nagustuhan ninyo ang mga pagkain namin. Sabihin niyo lang sa akin kung gusto niyo pa. At kung may orderin pa kayo. Ay naku, Aling Paz. Hinding-hindi po talaga kami magsasawa sa mga pagkain nyo dito sa karinderya nyo. Ay sobrang sarap po talaga. Walang katulad. Nakakatuwa naman kayong magkaibigan. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng bagong putahe namin. Isang steak ng barbecue at inihaw na lamang loob. Libre lang. Ay, talaga po? Wow! Maraming salamat po, Aling Paz. Nakakahiyaman pero hindi po namin tatanggihan yan. Huwag kayong mahiya. Pasasalamat ko na rin yun sa inyo dahil palagi kayong kumakain rito sa karinderya. Jamal, dalhin mo rito ang barbecue na inihaw na lamang loob na pinahanda ko sa iyo. Maraming salamat po talaga, Aling Paz. Ayan na! Ay, nako! Amoy pa lang, naglalaway na akes! Nang ihain sa harapan ng magkaibigan ng barbecue at inihaw na lamang loob, agad silang napalunok sa mabangong aroma ng pagkain.
Tila ba may mahika itong humihila sa kanila. Hindi na sila nagdalawang isip. Agad nilang sinunggaban ang pagkain at sabay na napapikit habang ninanamnam ang nakakabighaning sarap nito. Grabe! Ang sarap, B! Para na akong nasa heaven. Ay, pak! Panalo talaga mga pagkain dito sa karinderya ni Aling Paz. Tingnan mo naman, oh, yung mga tao, nag-aagawan sila. Oo nga eh. Sige na, bilisan mo nang kumain. Tapos order pa tayo ng panibago. Ay, sige girl. Gusto ko yan. Grabe. Kung ganito kasarap ang mga pagkain ko, wala na akong pakialam. Kahit na tumaba pa ako ng bongga, ay total, sulit naman sa sarap. Wow, super sarap talaga. Kulang na kulang pa sa akin to, Melo eh. Gusto ko maraming pagkain. Ako rin. Hay, heaven talaga. Tila walang kabusugan ng magkaibigan. Pagkatapos nilang lantakan ng libreng barbecue at inihaw na lamang loob, muli pa silang umorder ng panibago. Hindi lamang sila ang sabik na kumain ng marami, ang nakikipag-agawan sa pagbili. Pagsapit ng takip silim, tila doon lamang sila nahimasmasan at napagtantong umalis na pala sila nang hindi nagpapaalam. Walang ano-ano'y, tumayo ang dalawa at tumungo sa kinalalagyan ng kabayong si Jethro. Ngunit laking gulat nila nang biglang habulin sila ni Aling Paz, isang bagay na labis nilang ipinagtaka. Sandali lamang. Bakit po, Aling Paz? Kulang ho ba yung bayad namin? Oo nga po. May hindi po ba kami nabayaran? Kompleto naman ang lahat ng ibinayad ninyo. Gusto ko lamang itanong kung bakit aalis na kayo. Ho? Kung po kasi, takip silim na po kasi eh. Baka hinahanap na kami sa amin. At isa pa po, umalis lang kami nang hindi nagpapaalam eh. Tsak na mapagsasabihan ho kami. Ay, ganun ba? Kung gusto ninyo'y maya-maya na lamang kayo umalis, maaari ko pa kayong bigyan ng panibagong pagkain. Libre lamang. Hoy, talaga po? Maraming salamat po, Aling Paz. Pero sa susunod na lang ho, baka ho kasi gabihin kami masyado kapag tumambay pa ulit kami. Pero sa susunod na lang ho na balik namin. Pero B, libre yun. Melo, sumakay ka na sa kabayo. Halika na, kailangan na nating umalis. Mauna na po kami, Aling Paz. Sige, huwag niyong kakalimutang bumalik dito sa aking karinderya. Babalik po kami, Aling Paz. Sure yan. Sige po, aalis na po kami. Ha! Ha! Hindi maipaliwanag ni Emmanuel. Pero tila may bumubulong sa kanya na umalis na sila noong mga oras na yun. Kahit pasunod-sunod ang reklamo ni Melo tungkol sa bagong libreng pagkain, pilit niya itong binabaliwala. Pagkarating nila sa bahay, agad silang sinalubong ng may pag-aalalang si Mang Tirso. Ho! Ho! Saan ba kayo galing? Hindi niyo ba alam kung anong oras na? Sorry po, Lolo. Ay, galing po kami sa sitio Bakuntod, Lolo Tirso. Kumain po kami sa karinderya ni Aling Paz. Napapadalas yata ang pagkain ninyo sa karinderyang yon. At wala na kayong pag-aalinlangan kahit anong oras na. Hindi nyo nga nagagawang magpaalam man lamang. Napakasarap po kasi ng mga putahe, Lolo. Kakaiba po talaga ang sarap. Kahit na. Alam nyo namang may nangyaring mga kababalaghan dito sa ating baryo. Tapos, hindi nyo nagagawang pumirmi lang sa bahay. Sorry po, hindi na po mauulit. Ay, kayong mga bata talaga kayo ay. Pumasok na kayo sa loob at mahabog na rin sa labas. Ako nang bahalang magdala kay Jethro sa kwadra. Opo, Lolo.
B, mukhang nayayamot si Lolo sa atin. May kasalanan din naman tayo eh. Kaya may karapatan talaga siyang magalit. Halika na, pumasok na tayo sa loob bago pa tayo mapagalitan ulit. Ay, okay. Tara. Ay, nako. Iba pa naman magalit ang matatanda. Hoy, yung bibig mo ha. Baka marinig tayo ni Lolo. Pumasok na ang magkaibigan sa loob ng bahay. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang mga nakasabit na iba't ibang dahon na tila mga pangontra na ginawa ni Lolo Tirso bago sila umalis patungong sitio Bakuntod. Puno ng amoy ng insenso ang buong bahay at bawat kanto ay may mga bawang na nakasabit. May mga wisik din ng asin sa paligid. Napabuntong hininga ang dalawa at napaupo na lamang habang hinihintay ang pagbabalik ni Mang Tirso mula sa kwadra ni Jethro. Lolo, sorry po talaga. Huwag na po kayong magalit. Oo nga po, Lolo Tirso. Sorry na po. Ay, wag na sanang mauulit pa ito ha. Marami nang nabibiktima ang mga sumasalakay na aswang. Alam nyo ba na may grupo nga ng mga hikers ang nawala? Ho? Kailan pa ho sila nawala, Lolo? Kahapon daw. Huli silang nakita sa sitio Bakuntod na kumain dyan sa karinderyang kinakainan ninyo. Sa karinderya ni Aling Paz? Oo. Kaya nga labis ang aking pag-aalala dahil sa balitang yan. Lalo na't naaalala ko na paborito ninyong kainan yan. Pero Lo, kung sa kainan ni Aling Paz huling nakita, hindi kaya nagtungo sila sa kabilang bundok? Malapit kasi doon ang karinderya ni Aling Paz. Oo nga po, Lolo. Baka nandun lang po sila. Galing na doon ang mga taong naghahanap sa kanila. Pero walang nakita bukod sa mga hiking gears. Ano? Ay, my gosh, Emmanuel. Lolo Tirso, baka po nilapa na sila ng mga aswang. Maaari nga, Melo. Wala nang pinipiling lugar ang mga aswang. Hindi na sila marunong matakot ngayon. Lalo na ngayong papalapit na ang kabilugan ng buwan. Ang gabi kung saan sila'y malalakas at mas nagiging uhaw sa laman at dugo ng tao. Ay, Lolo Tirso naman nakatatakot naman po. Ayoko pa pong makain ng mga aswang. Hindi pa po ako nagkakajowa. Kung ganun po, Lolo, kailangan na nating puksain ang mga aswang niyan. Hindi na makatarungan ang ginagawa nila. Pinipinsala nila ang tahimik na pamumuhay ng mga tao. Hindi tayo mga pagkain lamang. Nilalang tayo ng Diyos at hindi natin nahayaan. Natuluyan tayong masakop ng mga alagad ng dilim na katulad ng mga aswang. Ay, bongga, B! Hindi natin hahayaang lapain tayo ng mga pangit na aswang na yon. Hinding-hindi! Lalaban tayo! Itataas natin ang bandera ng ating kapatiran! Hindi basta-basta kalaban ng mga aswang, Melo. Kailangan ng iba yung pag-iingat at pananalig para sila'y matalo natin. Malalim na ang gabi nang matapos na mag-usap ang tatlo. Hindi na rin umuwi sa kanilang bahay si Melo sa takot na baka bumalik ang aswang na sumasalakay sa kanilang bahay. Samantala, kinabukasan, inilabas ni Mang Tirso ang isang lumang libro na naglalaman ng mga orasyon. Iyon ang libro na ginagamit ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Kaagad niyang tinawag si Emmanuel at Melo upang turuan ng mga sikretong orasyon. Kaagad namang tumalima ang dalawa at sumunod kay Mang Tirso. Hindi naman pala madali mag-aral ng mga orasyon. Ay, nakakaubos ng powers. Oo nga, hindi pala madaling ginagawa ng lolo ko sa tuhod noon. Kadalasan ng mga orasyon, nakasulat sa Latin. Wisikan na lang natin ang asin ng mga aswang, B, para mapadali ang buhay natin. Hindi basta-basta namamatay ang mga aswang sa pagsaboy lang ng asin. Ang iba sa kanila
ay malalakas at kailangan mo ng malalakas na pangontra at matibay na banal na orasyon upang sila ipuksain. Ibig sabihin po pala, kailangan talaga nating isaulong mga Latin na orasyon na ito? Oo, Melo. Kailangan dahil isang mga orasyon sa matibay na pangontra laban sa mga aswang. Kung ganun, simulan na po natin. Panay ang reklamo ni Melo habang sinasaulo ang mga pangontrang orasyon. Wala naman silang magawa at nang sumapit ang hapon, sinundo na ng kanyang mga magulang si Melo. Galit ang mga ito at kaagad siyang tinanong tungkol sa nangyari sa kanilang mga alagang kambing. Agad namang sinabi ni Melo na sinalakay sila ng aswang. Subalit, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang. Sa halip, iniwan muli nila si Melo upang magtungo sa kabilang sityo at magtinda ng alak para sa fiesta. Kinagabihan, habang abala si Melo sa paghahanda ng kanyang hapunan, bigla siyang nakarinig ng mahihinang alulong ng mga aso mula sa labas ng kanilang bahay. Hoy! Mga aso kayo! Tumigil nga kayo! Nakakakilabot naman pakinggan ng mga alulong nyo! At hindi talaga sila tumitigil. Hoy! Tumigil na sabi kayo! Ay kung hindi, pagbababatuhin ko kayo! Ay nako! Oh, hindi talaga sila tumitigil. Ay, ano yun? Bakit may naririnig akong kalabog mula sa bubong ng bahay namin? Oh my G! Hindi kaya may aswang? Hindi! Kailangan kong tumakas. Pupunta ako sa bahay nila Mang Tirso. Ay! Ang bintana namin gawa sa pawid, nahulog! Parang hinampas! At ano yung nasa labas ng bintana? Ay! May isang nakatatakot na nilalang nakatingin sa akin! Ay! Namumula ang kanyang mga mata! Ay! Aswang! Hindi! Tatakas ako! Lulundag ako rito sa kabilang bintana! Ngayon na! Ay! Darna! Yeah! Hinahabol niya ako. Hindi ako magpapahuli sa iyong pangit ka. Ang pangit mo! Mukha kang bayawak! Mabilis na tumakbo si Melo patungo sa malubak na daan. Tinatahak niya ang daan papunta sa kanyang kaibigang si Emmanuel. Patuloy naman siyang sinusundan ng aswang. Sumisigaw, nagtititili at kumikendeng habang tumatakbo si Melo hanggang sa muntik na siyang maabutan ng aswang na humahabol sa kanya. Huwag mo kong hawakan! Huwag mo akong dadambahin! Ayoko sa'yo! Ang pangit mo! Hindi ko ipagkakanulo ang kagandahan ko sa isang pangit na katulad mo! Ay! Dadambihan niya ako! Ito'ng dapat sa'yo! Ano? Napisa ba yung itlog mo? Ha? Akala mo, porkit binabay ako, hindi na ako marunong lumaban? At mag-ala Jetly? At ito pa! Ayan! Yan ang asin! Kainin mo! Yan! Kainin mo! Melo! Anong ginagawa mo? Ano? Aswang! Oh! Aswang! Kaya halika na! Isakay muna ako dyan kay Jethro! Halika na! Sumakay ka na! Oh! Sasampa na ako! Unti-unti na siya nakakabawi ng lakas na mula sa isinaboy mong asin. Ay! Susugurin niya tayo! Jethro!
Takbo! Ha! Ha! Hinahabol niya tayo, Emmanuel! Buti na lang. Naisipan kong puntahan ka. Dahil kung hindi, baka pati ka ng bakla ka. Huwag mo na akong pagalitan, Emmanuel! Ay, Jethro! Bilisan mo ang pagtakbo! Ay, yun ang aswang! Yeah! Sabuyan mo ulit ang asin, Melo! Bilis! Oo, sige! Konting lapit pa! Konting lapit pang aswang ka! Lapit pa! At pakakainin ulit kita ng asin! Katulad nito! Ayan! Nasapul ko na naman ang asin! Ay! Buti nga sa'yo! Pangit! Oo! Oo! Jethro, sandali! Oh! Emmanuel! Bakit tayo minto? Naiibang ka na ba, girl? Tara na! Susubukan ko ang orasyon na natutunan ko, Melo. Susubukan ko sa aswang na yan. Pero Emmanuel, ay baka mapahamak lang tayo. Let's go na! Mukhang uulan pa yata! Bakapan mo na lang ako, Melo. Bababa ako dito sa kabayo. Hoy! Gaga ka talagang maganda ka! Ay naku, maganda ka nga! Pero di mo naman ginagamit yung common sense mo! Nakakabawi na siya ng lakas, Melo. Ay, oo nga, nakikita ko nga, girl! Ay, kaya kung ano man yung binabalak mo, bilisan mo na! Bago ba tayo maubusan ng asin at tuluyan tayong makain ng pangit na yan! Ay, nako! Nakakabawi na ang aswang! Emmanuel, unti-unti na rin pumapatak ang ulan! Bilisan mo! Umalis na tayo! Sa ngalan ng lahat ng banal na kapangyarihan, lumayo ang lahat ng kasamaan. Maparalisa at manghina ang lahat ng masasamang nilalang. Ako ay pinangangalagaan ng liwanag at ng kapangyarihan ng bathala. Ay, Emmanuel! Nangihina na ang aswang at unti-unti na siyang natutumba! Sabuyan mo siya ng natitira mong asin, Melo. Bilisan mo! Eto na! Ay, nawalan siya ng malay. Melo, bumaba ka dyan. Itali natin siya at dalhin sa bahay. Bilisan mo! Ay, nako! Hindi ko nga alam kung nababaliw ka na ba! Emmanuel! Pero tutulungan kita! Gaga ka! Itinali ng magkaibigan ng aswang na nawala ng malay dahil sa orasyon na ginamit ni Emmanuel. Laking pagtataka naman ni Tirso nang dumating ang kanyang apo kasama si Melo. Kaagad nilang isinumbong ang tungkol sa kanilang nahuling aswang. Walang pag-aalinlangan. Dinala nila ito sa kanilang kamalig at doon iginapos gamit ang matitibay na kadena. Magaling, Apo. Nahuli mo ang isa sa mga aswang na namiminsala dito sa ating baryo. Sinubukan ko pong gamitin ang orasyon mula sa libro ni Lolo Dominador. Tunay ngang mabisa ang mga orasyon ni Itay. Muntik niya po akong lapain, Lolo Tirso. Ay, mabuti na lang. Nakatakas ako at pinuntahan ako nitong si Emmanuel. Hihintayin nating magkamalay ang aswang na ito. Ihanda niyo ang lahat ng pangontra kung sakaling manlaban man ito. Ay, sige po, Lolo. I-ready ko po ang lahat. Pero Emmanuel, tingnan mo ang aswang oh. Grabe! Pandigma ang katawan. Ang guwapo-guwapo! Tumahimik ka, Melo, ha? Baka nakakalimutan mo. Aswang yan at munti ka nang lapain kanina. Pero kung ganyan ang hitsura niya kanina habang hinahabol niya ako, baka nagdalawang isip ako. Gaga, kunin mo na lang yung mga pangontra ni Lolo. Anong pinagbubulungan niyo dyan na dalawa? Melo, Emmanuel. Wala po, Lo. Sige na,
Bilisan mo na. Oo na, kukunin ko na. Hinintay ng tatlo na muling magkamalay ang kanilang bihag. Nang sumapit ang umaga, doon lamang nagkamalay ang aswang. Marahil dahil sa bisa ng orasyong ginamit ni Emmanuel, kaya ito nang hina at inabot ng matagal bago nagising. Pagdilat ng mga mata ng naturang aswang, kaagad itong nagpumiglas upang makawala sa kanyang pagkakagapos, lalo na nang makita niya ang tatlo sa kanyang harapan. Biglang nanlisik ang mga mata nito habang nakatitig kila Emmanuel, Tirso at Melo. Huwag ka nang magpumiglas. Hindi ka basta-basta makakawala dyan, aswang! Oo nga, magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Muntik mo na kaming kainin. Sino mga kasabot mo? Bakit nananalakay kayo rito sa aming baryo? Pakawalan niyo ako rito. Dahil sa oras na ako'y makabalik sa amin, magbabayad talaga kayo. Sabihin mo na lang sa amin kung nasaan ang mga kalahi mo. Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi ninyo. Kung ganon, isusuko kita sa barangay at tiyak hahatulan ka ng mga taga-baryo ng kamatayan. Pakawalan niyo ako rito! Hindi ka makakawala sa kadenang yan. Magiging bihag ka namin hanggang sa lumitaw ang mga kalahi mo. Iwan niyo muna ako dito, Lolo. Ako ang magpapaamin sa kanya. Pero apo, Magtiwala po kayo sa akin, Lolo. Iwanan niyo po muna ako dito ni Melo. ay, sige apo. Pero mag-iingat ka. Mababangis ang mga aswang na yan at mapanlin lang. Melo, tayo na muna sa labas. Emmanuel, sigurado ka, girl? Oo, sigurado ako. Basta ha, kapag may hindi magandang nangyari, sumigaw ka lang ha. Naka-ready lang kami ni Lolo dito sa labas. Oo, Melo. Salamat. Sige girl, lalabas na kami. Lumabas na si Mang Tirso at Melo, kaya naiwan ang binatang aswang at si Emmanuel sa loob ng kamalig. Dahan-dahang naglakad si Emmanuel papalapit sa aswang at pinagmasdan ito ng mariin. Hindi naman nagpatinag ang aswang. Sa itsura ng lalaki, hindi maitatanggi ang kagwapuhan nito. Malayo sa anyo nito kapag nagiging aswang. Medyo napaatras ang aswang nang makita ang hawak ni Emmanuel na binditadong krus. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito bago siya tinanong sa mababa ngunit madiing tinig. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Kung gagawa ka ng hakbang na hindi ko magugustuhan, baka tuluyan kitang patayin. Pakawalan niyo ako rito! Bakit mo sinalakay ang kaibigan kong si Melo? Hindi ko siya sinalakay. Pero nanggaling ka sa bahay nila. Hinahabol mo siya upang patayin at kainin. Hindi sabi. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kagabi. Basta't nakaramdam lang ako ng matinding gutom at uhaw. Saktong napadaan ako sa bahay nila. Anong ibig mong sabihin? Teka, parang namumukhaan kita. Parang nakita kita sa paborito naming kainan na karinderya. Yung kay Aling Paz. Ha? Kumakain ka rin doon? Paborito mo rin kainan yun? Ano? Anak ako ng mayor sa kabilang bayan. Ako si Miguel. Miguel Carvajal. At mula nang makatikim ako ng pagkain sa karinderya ni Aling Paz, nung minsang magawi kami roon ng mga barkada ko, hinahanap-hanap na namin ang mga lutong putahin nila. Niloloko mo lang ba ako? Hindi kita niloloko. Ano namang makukuha ko kung lolokohin kita? At bakit niyo ako itinali dito gamit ang mga kadenan to? Hindi mo ba alam ang nangyayari sa'yo? Pero bakit takot ka sa krus na hawak ko? Hindi ko alam. Basta't nakakaramdam ako ng takot sa krus. Diyan sa hawak mo.
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Yung mga kaibigan ko, nawawala sila. Simula nung kumain kami sa karinderya ni Aling Paz, kung ano-ano ng kababalaghan na nangyayari sa amin. Nawala sa katinuan ng mga kaibigan ko. Tapos, bigla na lang silang nawala. Kailangan kong makausap si Lolo. Sandali! Saan ka pupunta? Pakawalan mo ako rito! Kailangan kong makausap ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, Aswang. Babalikan ka namin. Miguel Sabe ang pangalan ko. Hindi Aswang. Tawagan o puntahan ninyo si Mayor Carvajal upang malaman ninyo na nagsasabi ako ng totoo. Iniwan ni Emmanuel si Miguel sa loob ng kamalig. Kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang lolo at ni Melo at tinanong kung anong nangyari dahil bakas sa kanyang muka ang pagkalito. Pumasok siya sa loob ng bahay at kaagad namang sumunod ang dalawa, puno ng mga tanong tungkol sa nangyari. Anong nangyari, Apo? Sabihin mo sa amin. Anong sinabi sa iyo ng aswang na yun? Oo nga, Bi. Ginamitan ka ba niya ng kapangyarihang itim? Kaya hindi ka makapagsalita ngayon? Ano ka ba, Melo? Hindi. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka nagsalita kaagad? Apo, sabihin mo sa amin. Anong nangyari? Lo, sa tingin ko, hindi siya pinanganak na aswang. Anong ibig mong sabihin, Apo? Anong hindi? Kitang-kita mo naman kung paano niya tayo hinabol, hindi ba? Kasi Melo, nakita ko ang kalituhan sa mukha niya. Hindi niya alam ang nangyari kagabi. Ang sabi niya, anak raw siya ni Mayor Carvajal. At eto pa ha, palagi siyang kumakain sa karinderya ni Aling Paz. Teka, girl! Ang gulo! Ano naman ang connect kung palagi siyang kumakain sa karinderya ni Aling Paz? At anong sabi niya? Anak siya ni Mayor Carvajal? Ang mayor sa bayan ng Nabuslo? Yun ang sabi niya. Sandali nga. Kung ganon, hindi kaya may koneksyon ng nangyayaring ito sa paborito mong kainan, Apo? Ano pong ibig mong sabihin, Lolo? Wait! Tama bang pagkakaintindi ko? Lolo Tirso, sinasabi niyo po ba na baka aswang si Aling Paz? Hindi pwede. May posibilidad, Apo. Naalala mo ba ang mga pagkaing iniiwi mo rito noong nakaraang araw? Oo, yung biglang bumaho at napanis. Ew! Ibig sabihin, may possibility na karne ng tao ang kinain namin? Yuck! Hindi, ayoko. Hindi pwede. Ew! Kailangan nating manmanan ng karinderyang yon upang makumpirma natin kung totoo ang mga hinala natin. Kung ganun, kami ni Melo ang gagawa. Ano? Emmanuel naman. Baka mamaya, tuluyan na tayong patayin ng aswang. Delikado, Apo. Tama si Melo. Baka kung tuluyan kayong mapahamak. Hindi ako natatakot, Lolo. Kailangan matuldo ka ng kasamaan nila. Kung totoong hinala natin na aswang nga si Aling Paz, kailangan na mapigilan siya. Determinado si Emmanuel na alamin ang katotohanan. Pagsapit ng gabi, naghanda si Melo ng mga pangontra. Samantala, hindi nila hinayaang makatakas si Miguel dahil alam nilang muling susumpungin ng pagiging aswang. Kitang-kita nila na hindi pa nito kayang kontrolin ang kanyang pagbabago. Tinahak ng magkaibigan ang madilim at maputik na daan patungong Sitio Bakuntod. Mas pinili nilang huwag magdala ng kabayo upang hindi makaagaw pansin. Pagdating nila sa lugar kung saan naroon ang karinderya ni Aling Paz, tahimik silang nagtago at nagmatyag sa paligid.
marami pa rin mga taong kumakain sa kanyang karinderya. Kailangan natin malaman kung aswang ba talaga siya o hindi. Ayun! Mukhang nagsasara na sila ng karinderya. Ay, teka Emmanuel. Girl, tingnan mo. Yung mga taong kumakain kanina, parang nawala na sila ng malay. Oo nga, no. Lumabas na si Aling Paz. May kasama siyang tauhan sa karinderya. Ay! OMG! Tinaga ng isa sa legang ang isang customer! Ganun din ang ginawa ng iba nilang mga kasama habang sinasalok nila ang mga dugo ng mga to. Emmanuel, totoo nga ang hinala natin. Mga aswang sila! Pinatay nila ang mga taong yan na walang laban. Mga hayop sila. Mga demonyo. Anong gagawin na natin ngayon, girl? Baka mamaya malaman nilang nandito tayo sa hindi kanayuan sa kanila. Baka pati tayo patayin rin nila. Hindi nating makapasok sila sa loob. Bubuhusan natin ng gaas ang buong paligid. What? Nasaksihan ng magkaibigan ang karumal-dumal na sinapit ng ilang mga customer sa kamay ng may-ari ng kanilang paboritong kainan. Hinintay nilang matapos sina Aling Paz sa kanilang ginagawang kahayupan. Nang makapasok ang mga ito sa loob ng bahay, dala ang mga bangkay ng mga tao. Dahan-dahang lumapit ang magkaibigan sa paligid ng bahay. Maingat nilang binuhusan ng gas ang paligid nito. Nasa ganoong ayos sila nang bigla silang makarinig ng isang malakas na sigaw. Hoy! Anong ginagawa niyo? OMG! Emmanuel! May nakakita sa atin! Aling Paz! May tao rito sa likod ng bahay! Ihanda mong pangontra mo, Melo. Ano bang nangyayari dito, Jamal? Ha? Kayo? Oo, kami nga, Aling Paz. At nakita namin lahat ng ginawa mo sa mga customer na kumakain dito kanina. Nakita niyo pala ang ginawa namin. Kumusta? Nagustuhan ba ninyo? Walang hiya kang matanda ka! Aswang ka pala! Akala ko pa naman mabait ka! Belo, hindi ako mabait. At kahit kailan, hindi ko sinabi yun. At dahil alam nyo na rin naman ang sikreto namin, mas magandang isama na namin kayo sa mga putahing iluluto namin bukas. Bakit ka nasusuka? Diring-diri ka ba sa kinain mo? Hindi ba't naglalaway ka pa nga sa inihaw na lamang loob na binigay ko sa inyo ng libre? Magbabayad kasi lahat ng kahiyupang ginawa mo. Puro ka dada, babae. Alam mo, sayang ka. Balak pa naman sana kitang gawing kalahi ko. Sayang, napakaganda mo. Maaari kang maging palahian ng mga kalahi ko. Kahit kailan, hindi ko hayaang maging isa akong katulad ninyo. Mga kampon kayo ng demonyo. Puksain na natin sila, girl! Oo, Melo. Humanda ka. Tatapusin natin ang kasamaan ng matandang to. At sa akala nyo ba, makakaya nyo ako? Mga hangal! Hindi nyo matatalo ang isang purong aswang na kagaya ko. Walang imposible sa Diyos. At ang mga katulad mo na may masamang tawag ng kalikasan, hindi dapat binubuhay. Jamal! Tawagin ang mga kasamahan natin at tapusin ang dalawang pangahas na hangal na ito. Yun ay kung magagawa nyo. Melo! Sindihan mo na! Okay, it's barbecue time, Aling Paz!
Anong... Hindi! Anong ginawa niyo? Apoy! Sinunog niyo ang bahay ko! Magbabayad kayo! Emmanuel, unti-unti na siya nagbabago ng kanyang anya! Humanda ka, Melo. Ihanda mo ang anting-anting na balaraw. Mapapalaban tayo! Oh yes! Feel na feel ko ang pagiging Darna ngayon! Pagbabayaran niyong dalawa ang ginawa niyo sa kasama kong aswang! Susugurin niyo na tayo! Huwag mo silang gagalawin! Ako ang harapin mo! Aswang! Miguel, anong ginagawa mo dito? Paano kung nakawala? Fafa! Kahit ang pangit ng itsura mo ngayon, pero pandigma pa rin ang katawan mo! Miguel Carvajal, tingnan mo ang itsura mo. Katulad ka na rin namin. Isa ka na ring aswang. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin, papatayin kita! Hindi ko hahayaang mabuhay ang isang aswang na katulad mo. Ang mga katulad mong nilalang ay hindi dapat pinahihintulutang mabuhay sa mundong ito! Miguel, mag-iingat ka! Isa kang hangal. Hindi mo ko kaya. Nagkaroon ng matinding laban sina Miguel at Paz. Ngunit walang sinabi ang lakas ni Miguel sa taglay na kapangyarihan ni Paz. Agad niyang nasugatan ang dibdib at likod ng lalaki. Subalit, hindi natinag si Miguel at patuloy itong lumaban. Samantala, kinakabahan si Melo habang nakatayo sa tabi ni Emmanuel. Maya-maya pa'y inihanda na ni Paz ang mahahaba niyang mga kuko, handang isaksak kay Miguel. Oh my G! Sasaksakin niya si Miguel gamit ang mga haba niyang mga kuko! Mamamatay ka at gagawin kong pagkain ng dalawang ito. Hindi! Hindi mo magagawa sa amin yan. Itong bagay sa'yo. Anong tumama sa akin? Emmanuel, tinarget mo siya gamit ang anting-anting na balaraw at tinamaan siya sa may balikat! Walang iyak. Akala mo ba mapapatay mo ako gamit ang balaraw na ito? Hindi lang yung basta-basta balaraw, Aling Paz. Melo, ilayo mo si Miguel dito. Ako nang bahala sa matandang aswang na ito. Pero Emmanuel, baka kumapano ka? Tinamaan na siya ng anting-anting na balaraw. Ilang sandali pa manghihina na siya. Dalhin mo si Miguel sa ligtas na lugar. At humingi ka ng tulong sa mga taga-sitio Bakuntod. Okay. Miguel, let's go! Sumama ka na sa akin! Inalalayan ni Melo si Miguel habang ito'y iika-ika dahil sa mga sugat na natamo. Naiwan naman si Emmanuel na matapang na hinarap si Paz. Nangungutya itong tiningnan ng aswang na tila ba ipinapakita ang pagkamangmang ni Emmanuel sa kanyang ginawang desisyon. Akala mo ba matatalo mo ako, babae? Hindi ako natalo at napatay ng lolo dominador mo. Ikaw pa kaya? Kilala mo ang lolo ko? Kilala ko siya. Siguro naman nakwento sa'yo ng lolo Tirso mo, ang isang magaling na albularyo na lolo mo sa tuhod. Kung ganun, kilala mo ko. Kaya ba binalak mong gawin akong aswang at gayumahin ako gamit ang laman ng tao na ipinapakain mo sa akin? Oo, Emmanuel. Yon ang balak ko nang makita kita at makilalang abo ka sa tuhod ni Dominador. Matagal ng panahon akong nabubuhay at ngayon lamang ako muling nakabalik sa lugar na aking sinilangan. At hindi ko hahayaang hadlangan mo ko.
tama ng pagiging pakialamero noon ng lolo dominador mo. Masama ka. Marahil ay nagsisi ang lolo ko sa tuhod kung bakit hindi ka pa niya tinuluyan noon. Tama ng sat-sat. Papatayin na kita. Nangangati na ang mga kamay ko. Gusto kong dumaloy ang dugo ng lahi ni Dominador sa aking mga kuko. Pwes, hetong sa'yo. Tanggapin mo ang hagupit ng buntot paging awa ko. Magbabayad ka. Kulang pa yan, Aling Paz. Ano? Unti-unting nagbabago ang anyo niya. Naging isang paniki. Hindi. Ano yan? Ang daming paniki. Susugurin nila ako. Hindi. Kinakalmot nila ako. Ang asin. Isasaboy ko ito sa mga paniki. Nagsipulasan sila papalayo sa akin. Unti-unting bumabalik ang dating anyo sa pagiging aswang ni Aling Paz. Ang dami kong kalmot at kagat sa katawan. Ngayon, Emmanuel, pareho na tayong may sugat. Patas na ang laban. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Lalo naman ako. Hindi ako nabuhay ng ilang dekada para matalo ng isang ordinaryong babaeng kagaya mo. Tanggapin mo ang banal na tubig na to! Hindi! Ang sakit! Dumaing si Paz sa labis na sakit nang isaboy ni Emmanuel ang banal na tubig sa kanya. Hindi pa nakontento si Emmanuel at muli niyang sinabuyan si Paz ng natitirang banal na tubig na nagdulot ng matinding paghiyaw mula sa matanda. Kalaunan, bumalik ito sa kanyang anyo nang hihina at nakalugmok sa lupa. Hindi ka nagsisisi sa mga nagawa mo noon at ngayon, Aling Paz? Kahit kailan, hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Ginawa ko lang ang tama para sa mga kalahi ko. Kayong lahing albularyo ang mga makasarili. Pinoprotektahan lang namin ng lolo kong mga tao laban sa mga aswang na katulad mong mapaminsala. Hindi mo alam ang buong istorya, babae. Pinalayas kami ng lolo mo. Pinaalis sa lugar na ito. Wala kaming nagawa noon. Kaya ngayon na wala na siya, bumalik kami upang angkinin ang lugar na ito. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ang hahadlang sa mga plano ko. Mali ang ginawa mo, Aling Paz. Pinapatay mo ang mga tao. Dahil sila'y aming pagkain. Ano ba ang hindi ninyo maunawaan doon? Hindi basta pagkain ng mga tao, Aling Paz. May buhay sila. May pamilya. Hindi mo ba naisip yon? Tunay nga ang nabasa ko. Ang mga katulad niyong aswang ay makasarili at mapag-imbot. Tumahimik ka na! Papatayin kita! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipinag-uutos ko sa lahat ng nilalang ng dilim. Maglaho kayo at huwag nang magbabalik. Sa kapangyarihan ng Diyos, aking kaligtasan. Ang aswang na ito ay magiging abo. At sa banal na tubig ng langit, magiging alikabok at hindi na muling magtataglay ng buhay. Ang ilaw ng Diyos ang magtataboy. Ang dilim ng kasamaan ay maglalaho. Ha? Anong nangyayari? Bakit unti-unti akong nangihina? Hindi ako makahinga.
Diyos na tagapagligtas. Ipinag-uutos ko sa dilim. Maglaho ka. Sa liwanag ng Diyos, ikaw ay magiging abo. Ang iyong kapangyarihan ay maglalaho at hindi ka na muling makababalik. Ang kagalingan at proteksyon ng Diyos ang siyang magliligtas sa amin. Tumigil ka! Hindi! Ang makapangyarihang tagapagligtas. Pinibigyan ko ng kontrol ang kadiliman na mawala. Sa liwanag ng Diyos, ikaw ay magiging abo. Mawawala ang iyong kapangyarihan. At huwag ka nang bumalik. Sumaatin nawa ang kalusugan at proteksyon ng Diyos. Hindi! Hindi! Gosh! Sumabog na ang katawan ni Aling Paz, Emmanuel! Milo... Ay! Emmanuel! Bakit ka naman nahimatay? Ay! Tulong! Ay! Dito! Tulungan niyo ako! Ang superhero natin ay matay! Kapit ka lang, B! Huwag ka muna ma-dance! Ay! Mga kasama! Dito! Tulungan natin! Ay, bilisan natin ng tundong! Kaagad na tinulungan ng mga tao ang magkaibigan at dinala si Emmanuel pauwi sa kanilang bahay sa tulong ng mga taga-sityo Bakuntod. Samantalang ang karinderya ni Aling Paz ay tuluyan ng natupok at naging abo. Kinaumagahan, masakit at nanghihina ang katawan ni Emmanuel. Nakahiga siya sa maliit na kama at sa tabi niya ay ang kanyang kaibigang si Melo na agad na tinawag ang kanyang lolo nang makita nitong gising na siya. Apo, kumusta ka na? Labis-labis kaming nag-aalala sa'yo. Buong gabi kang walang malay. Ayos lang po ako, Lo. Masakit lang ang mga sugat ko. Nagamot na namin yan ni Melo. Maraming taong gustong magpasalamat sa'yo, Apo. Tunay ngang apo ka ng lolo dominador mo. Hindi po dapat sila magpasalamat sa akin, Lolo. Kundi sa poong may kapal. Dahil binigyan niya ako ng tapang na harapin si Aling Paz. Ay, grabe girl! Ang tindi ng orasyon na ginamit mo sa kanya, B! Sumabog ang katawan niya at naging abo siya. Powerful talaga! Tama ka, Melo. At hindi na siya makakapaminsala pa. Marahil ito ang dahilan kung bakit minana ko ang pagiging albularyo ni Lolo Dominador. Ang wakasan ng kasamaan ni Aling Paz. Oo, Apo. Marahil nga'y tama ka. Pero Lolo Tirso, Emmanuel, kawawa naman si Miguel. Naging aswang siya dahil sinalinan siya ni Aling Paz ng pagiging aswang. Huwag kang mag-alala, Melo. Gagawa ako ng paraan upang matulungan si Miguel. Malaki rin ang naitulong niya sa atin nung gabing sinalaki natin si Aling Paz. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyang gumaling ang mga sugat ni Emmanuel. Nang tuluyan na siyang gumaling, nagtungo sila ni Melo sa bayan ng Nabuslo upang bisitahin si Miguel. Agad silang pinapasok sa tahanan ng mayor nang magpakilala sila sa kanilang mga pangalan. Agad namang bumaba si Miguel mula sa itaas upang harapin sila. Nakita ni Emmanuel sa itsura ng binata ang lungkot at ang pagkapagod na dulot ng kanyang pinagdadaanan. Papa Miguel, kumusta ka na? Pumayat ka naman masyado. Nawawala na tuloy ang mga muscles mo. Hindi madali ang pinagdadaanan ko, Melo. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, Emmanuel, at napatay mo ang aswang na yon. Kahit papano, nakaganti na ako sa ginawa niya sa akin at sa mga kaibigan ko. Nagpapasalamat din kami sa iyo dahil tinulungan mo kami ng gabing yun. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa akin ngayon. Dahil sa sumpang ibinigay sa akin ng aswang na yun. Miguel, tutulungan kita. Kami ni Lolo Tirso. Gagawin namin ang lahat upang bumalik ka sa dati. Gagawin mo yun, Emmanuel?
Oo naman, pambawi ko na rin sa'yo. Dahil sa ginawa namin sa'yo noon. Oo nga, Papa Miguel. Pinagdudahan ka namin na kalahi ka talaga ni Aling Paz. Maraming salamat sa inyo. Napakabuti niyo sa akin. Pumunta ka sa bahay. Doon namin gagawin ang panggagamot sa'yo. Mabuti doon wala masyadong tao. Magagawa natin ang ritual upang labanan ng sumpa sa'yo ng pagiging aswang. Oo, pupunta ako sa inyo. Magpapaalam lamang ako sa aking mga magulang. Labis din kasi ang pag-aalala nila sa akin dahil dun sa mga nangyari. Sige, hihintayin ka namin, Miguel. Makalipas ang 2 araw, dumating si Miguel. Nag-aalangan pa itong pumasok sa bahay nila Emmanuel. Kitang-kita rin ang medyo pamumula ng pisngi ng dalaga nang asarin siya ng kaibigang si Melo. Dahil panay ang nakaw tingin ni Miguel sa dalaga habang ginagamot niya ito. Iba talaga ang tingin sa'yo ng anak ni Mayor B. Mukhang tinamaan na sa ganda mo. Iba ka talaga, girl. Tumigil ka nga. Nakakahiya ka. Baka mamaya marinig tayo eh. Sus! Ay nako. Pero alam ko rin naman na kinikilig ka rin sa gwapong yan. Ay nako, wag nga lang talagang sumpungin ang pagiging aswang dahil nagmumukhang bayawak. Kaya nga ginagamot, diba? Paano kung tuluyan ang gumaling? Tapos manligaw? Sasagutin mo ba? Alam mo ikaw, ibili mo na lang ako ng 7 klase ng kandila sa tindahan para masimulan ko ng ritual mamaya. Sus! Iniiba mo lang talagang usapan, B. Melo? O na. Lalarga na. Bibili na po ng kandila. Sa pag-alis ni Melo, lihim na sinulya pa ni Emmanuel ang gwapong binata at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na bumawi ng tingin si Emmanuel dahil sa iya. Kinagabihan, inihanda nila ang lugar kung saan gagawin ng dalaga ang ritual para sa pag-alis ng sumpa sa katawan ni Miguel. Ginawa nila ito sa isang silid sa bahay ng kanyang lolo, isang lugar na matagal nang hindi ginagamit. Nagdasal muna ng taimtim si Emmanuel at humingi ng gabay sa may kapal. Pagkatapos, naglagay siya ng puting kandila sa gitna ng lugar at itim na kandila sa paligid ng puti bilang simbolo ng pagtatanggal ng kasamaan. Sinindihan niya ang itim na kandila upang mapawi ang anuwang masasamang espiritu, tulad ng aswang. Pagkatapos, binuhusan niya ng banal na tubig ang katawan ni Miguel bago sinambit ang banal na orasyon. Sa ngalan ng aming tagapagligtas at sa banal na espiritu, linisin mo ang katawan at kaluluwa ng taong ito. Maglaho ang lahat ng kasamaan at itago ang kaluluwa mula sa pagkasira. Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa tamang landas. Lolo Tirso, ang galing ni Emmanuel. Melo, huwag kang maingay na bata ka. Ay, sorry po, Lolo. Ay, Lolo, bakit may mga dahon ting laurel sa paligid ni Miguel? At nilagyan din siya ni Emmanuel sa ulo niya. Melo, maluod na lang tayo sa gagawin ni Emmanuel. Ang dahon ng laurel ay magsisilbing kalasak at magiging hadlang sa mga masasamang espiritu. Naway protektahan ng kaluluwa mo sa kasamaan. Ipinahahayag ko ang aking sinseridad. Nais ko ng paglilinis at muling pagkabuhay. Tinatanggap ko ang bagong buhay at iiwasan ko ang kasamaan. Aming tagapagligtas, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa amulet na ito upang magbigay ng gabay at proteksyon sa taong ito. Salamat, Espiritu na gabay ng Diyos. Naway magpatuloy ang liwanag sa kaluluwa ng iyong nilalang. Maraming salamat, Emmanuel. Napakagaan na ng aking pakiramdam. Parang nabuhay akong muli. Magpasalamat ka sa poong may kapal. Miguel, maglakad-lakad ka na muna pantanggal ng malas. Melo,
Tulungan mo akong magwalis sa buong paligid. Okay. Natapos ang panggagamot ni Emmanuel kay Miguel at sa kabutihang palad, sa pagsunod nito sa mga banal na kagawian, hindi na bumalik ang pagiging aswang ni Miguel. Labis ang tuwa ng maglolo dahil sa magandang balita, kaya inimbitahan pa sila ng mga magulang ni Miguel na mananghalian sa kanilang bahay. Isang araw, habang abala si Emmanuel sa pagpapaligo kay Jethro, biglang may narinig siyang yabag ng kabayo. Nang lingunin niya ito, bumungad sa kanya ang gwapong-gwapong mukha ni Miguel na may dalang punpong rosas. Bulaklak para sa isang napakagandang babae na katulad mo, Emmanuel. Mukhang hindi sang-ayon sa'yo si Jethro, ah. By the way, salamat sa bulaklak. Gusto ko sanang yayain ka eh. Iyon ay kung papayag ka. Saan naman? Samahan mo kong mga bayo. Ako pa talaga ang hinamon mo? Sige ba, tatapusin ko lang ang pagpapaligo dito kay Jethro. Sandali lang, Emmanuel. Bakit, Miguel? May dumi ka sa mukha eh. Tatanggalin ko lang. Ang lapit ng mukha niya sa akin. Grabe, ang gwapo niya talaga. Ayan na, natanggal ko na. Salamat. Napakaganda mo talaga, Emmanuel. Lalo na sa malapitan. Ikaw rin naman, Miguel. At talaga? Oo, sandali lang ah. Tatapusin ko lang ang pagpapaligo kay Jethro. Nang makaalis na tayo. Matapos mapaliguan ni Emmanuel ang kanyang kabayong si Jethro, agad silang nagsimulang mga bayo. Tinatahak nila ang isang mataas na burol na malapit sa bahay ni Emmanuel. Paborito ng dalaga ang burol na yun, lalo na tuwing umaga upang panoorin ang pagsikat ng araw. Nang makarating sila doon, ganoon na lamang ang pagtataka ng dalaga nang makita niya ang kaibigang si Melo at ang kanyang lolo na may daladalang tarpaulin. Anong ibig sabihin nito? Gulat ka, no? Basahin mo tong nasa tarpaulin! Bilis! Pwede ba kitang maging girlfriend, Emmanuel Mitra? Pwede ba, Emmanuel? Binigla mo naman ako. Sagutin mo na yan, Apo. Sayang ang ganda ng lahi. Bagay sa lahi natin. Lolo naman eh. Sagutin mo na yan, B. Kundi, gagapangin ko yan. Paano ba yan? Boto silang lahat sa akin. Oo na. Sinasagot na kita, Miguel Carbajal. Yes! Narinig niyo yun? Girlfriend ko na siya! Kami na! Emmanuel, hinding-hindi ka magsisisi. Mamahalin kita ng buong buo. Ako rin, Miguel. Mamahalin din kita sa paraang alam ko. Lumipas ang ilang taon. Nagpakasal si Emmanuel at si Miguel. Masaya silang naninirahan sa bayan ng Nabuslo. At kasalukuyang buntis si Emmanuel sa kanilang pangalawang anak. Sa kabutihang palad, wala nang aswang na namiminsala sa kanilang lugar matapos niyang mapatay si Aling Paz. At ang kanyang lolo naman ay madalas pumunta sa New Zealand upang magbakasyon. Ngunit bumalik pa rin ito sa kanilang baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Dark Shadow. Gumagalang, Emmanuel.